Pero hindi na naman pwedeng ganun dahil hindi rin natin alam minsan kung ano ang iniisip ng mga tao. Kailangan mag-iingat pa rin. Was there any fear? Nagkaroon ka ba ng takot kahit pa paano? I mean, honestly, kumbaga, proportional naman yung takot na naramdaman ko. Siyempre ako'y nabahala. I felt concerned. Like I said, hindi mo naman alam paano kikilo sa mga tao na hindi mo kilala. At yan ay testament sa power ng disinformation. Pero sa kabilang banda naman, ako naman ay nag-iingat. Alam ko naman kung paano alagaan ang aming sarili. Kaya mas nangangamba pa nga ako sa mga ibang journalists sa ibang bahagi ng Pilipinas na maaaring hindi kasing protected ko. At sila, yung kanilang threats ay very real. Sila ay pinupuntahan sa bahay. Integrated News anchor at host na si Atom Aralio laban kina dating Undersecretary Lorraine Marie Badoy at kay Jeffrey Celis. Kaugnayan sa umunay serye ng pag-atake at paninirang puri ni Badoy at Celis kay Aralio at kanyang pamilya sa pamamagitan ng social media at programa nila sa telebisyon. Tinawag din umano ng dalawa na anak ng aktibong CPP Central Committee leader si Aralio at makailang ulit umano siyang ni-red tag. Sa isang pahayag, sinabi ni Aralio na walang basihan ang mga paratang sa kanya ni Celis at Badoy at anyay isa umunong bahagi ng panggigipit sa malayang pamamahayag. 2 milyong pisong danyos ang hinihingi ni Aralio sa civil complaint. At sa isa namang Facebook post, hinamon ni Celis si Aralio na kundinahin ang terorismo at mga gawain ng CPP, NPA, NBF sa mga mamamayan bago magsampa ng reklamo. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Badoy. Glenn Huegogo. Nagwagi ang GMA News anchor na si Atom Arolio sa civil suit ay sinampan nito laban kay dating Undersecretary Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Kung maalala ay dinimanda ni Atom ang dalawa matapos siyang iugnay sa Communist Party of the Philippines pati na ang kanyang ina na si Carol. Sa desisyon ni Quezon City RTC Branch 306 Judge Dali Ruz Volante Prado, malisyoso ang red tagging at paglabag ito sa fundamental rights ng isang tao. Nagresultaan niya ito sa banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Bigyang diin ni Judge Prado na inabuso ni Badoy at Celis ang kalayaan sa pamamahayag. Ipinaalala ng hukom na mayroong limitasyon ang freedom of speech. Bunsod nito, pinagbabayad ng mahigit 2 milyong pisong danyos sina Badoy at Celis. Nagugat ang pagdedemanda ng Kapuso TV News anchor na si Atom noong 2023 matapos sabihin sa TV program sa SMNI ni Badoy at Celis ang mga katagang nagmamalinis lang si Atom pero miyembro naman ng CPP-NPA at may dugong komunista pati ang kanyang ina. Bukod dito, pinagmumura rin si Atom Arolio at pinagbantaan ang kanyang buhay. Wala pong pahayag ukol dito sina Badoy at Celis. Sana madala na ang dalawang ito, sina Badoy at Celis. Akala kasi nila, sila ang batas, sila ang magaling. Ngayon, binigyan kayo ng babala na huwag kayong maging mayabang at palalo. Akala mo kung sino kayong matatalino. O edi paiya kayo ngayon. Sana maging aral na sa inyo ang nangyaring ito. Madala na sana kayo. Problema kayo ng bayan. Hay nako. Sige po mga katropa, hanggang sa muli po. Salamat ng marami sa inyo. Ibang journalists sa ibang bahagi ng Pilipinas na maaaring hindi kasing protected ko. At sila, yung kanilang threats ay very real. Sila ay pinupuntahan sa bahay.